di na sana sila mga kababayan nag-apply pa as member ng PNP. So, klarado yon. At yung mga PNP naman po, may mga quarters naman yan po sa mga kampo na pwede hindi sila maumuwi, mga kababayan, kahit ilang buwan na nasa destino sila. Di ba? And that is the nature of their job. Tino problema pa ni Jason sa yung problema, hindi kanya. Yung mga propagandista, mga kababayan na mga nausog, di pa rin matunawan sa pagbawas sa pag-recall po ng PNP Security. Hindi man nga inubos po yung PNP Security. At sabi, may 20 pa na more than 20 nga na natira kay Inday Sara. And sa total po, 320 pa. Sabi ni DOJ Secretary Boyeng Rimulya, ang security ni Inday, mas malaki pa niya sa security ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero hanggang ngayon po, hindi matunawan yung mga taga-nausog. Ayaw tantanan po si General Romel Marbil. Ayan ba? Ang aligasyon nila, lalo na nito ni Jason sa mga kababayan, yung pag-pull out daw sa security ni Inday para sa idestino sa Maynila, di daw totoo. Kasi yung mga pulis, pinagtitraining lang. Yung training po ng pulis, regular yun na ginagawa. Lalo yung mga pulis, mga kababayan na nag-apply for promotion. Ang tanda na nito ni sa mainstream media ni Jason sa mga kababayan. Hindi mo ba yun alam, Manong J? Sabi pa, mga kababayan ni Jason sa, ito daw si PNP Chief Marbil, hindi ginagamit ang utak at common sense. Ganon sila mag-degrade ng tao. Maging general yan kung hindi ginagamit ang utak. And in fact, ginamit niya yung utak niya nang i-recall ang napakaraming security, binawasan yung security ni Inday. Kasi mga kababayan, common sense. Ba't ba yung Vice Presidente na wala man po nga ginagawa? Nag-aantay lang na may mangyari sa ating Pangulong Bongbong Marcos at hindi na makapag-function ng maayos. Tapos yung security niya, mas marami pa sa Pangulo. Ano yon? Di ba? Kaya sa decision po ni General Marbil, talagang ito yung ginamit yung kanyang utak at common sense. Kasi it will be nonsense na ang Vice Presidente mas marami pang nagbabantay kaysa sa Pangulo. Di ba? Sabi ni Jason sa pakinggan natin yung pinagsasabi nitong matandang to, mga kababayan, na 1 million ang consultation fee sa SMNI. Madali lang po, hindi mag-play. Ginagamit pa niya utak niya, O mahinang klaseng general lang talaga ito. Kaya ako hindi ko matawag na general to kaya hanggang patrolman lang talaga, maximum na yung SPO-10 Oh. Ha? Hoy, Romel, Kahit sa mga opisyal marami pang matitino, Iisa lang naman siguro itong bobo Ha? Ito si Marbil Tingnan mo kung matindi mga kababayan, mag-insulto talaga mga taga-nauso. Ma'am Loreno. Sabi niya, kaya pinupull out yung yung 75, Kasi kailangan Manila. Number one, problema na nating malaki yan. You economically dislocate the heads of the family. Na nandito sa Mindanao, dadali mo sa Metro Manila, hindi na nga nila halos mapagtagni yung kinikita nila rito. Ililipat mo para rin sila na maghanap sila ng bahay, lahat-lahat. But even beyond that, hindi ko alam kung ginagamit pa niya utak niya, O may klaseng... Ba't pinoproblema po ninyo yung problema ng polis? Yung mga mismong PNP members, hindi magreklamo. Unang-una, alam nila yan. Kahit saan sila idestino sa buong Pilipinas, pwede silang idestino po. Hindi ito ako mo taga Mindanao. Sa Mindanao lang po, ididestino. Remember, from the very start, alam na mga pulis na once pumasok sila sa PNP, because it is Philippine National Police nga po, National Force, pwede sila na idestino po sa kahit saang lupalop dito sa Pilipinas. Tama po? Kasi kung hindi, di na sana sila mga kababayan nag-apply pa as member ng PNP. So, klarado yon.
At yung mga PNP naman po, may mga quarters naman yan po sa mga kampo na pwede hindi sila maumuwi, mga kababayan, kahit ilang buwan na nasa destino sila, di ba? And that is the nature of their job. Problema pa ni Jason sa yung problema, hindi kanya. Wala mang reklamo po yung mga members ng PNP. So anong pinagpuputok ng kanyang butse? Kasi ni-recall, mas marami pa po yung natirang gwardiya, security ni Inday, kaysa sa ating Pangulo, sabi ni Boying Rimulya. Hindi matunawan po, mga kababayan, si Jason Sa. Alisan mo lang ng bodyguard ng tig-isa bawat congressman. Kasi sa under the VIP security, dala-dalawa yan maximum O apat, no? Isa lang. Meron ka ng 300. So 75. Kung ginamit lang ng konti yung utak at common sense ni Marbil, no? Katindi ba? Kaya ako hindi ko matawag na General 2 Kaya hanggang patrolman lang talaga, maximum na yung SPO 10 Sanay manginsulto po ng tao? Hoy Romel, sa private na lang. Manang-mana, Gimaudi? Karamihan ng negosyante, VIP na polis. Ilang libong negosyante sa Pilipinas meron. Sabi mo lang 10,000. Ha? Kumuha ka lang tig-isa, doon sa inassign nila riyan. Meron ka ng extra 10,000 na pulis na naman. So in other words, konting utak lang, bibili sa Muñoz Market ang kailangan. No? Marunong pa kay General Marbil itong si Jason Sa. Magpulis ka muna. Mag-general ka muna, Jason Sa. Before mong turuan, nang dapat gawin itong si General Romel Marbil, ng kanyang dapat na mga gagawin. Masyado kayong assuming. Dapat nga yan si Inday, mga kababayan, ang security niyan, tulad ng security ng dating Vice Presidente Leni Robredo, 82 lang yata o 72. Saan ka nakakitang Vice Presidente, mga kababayan, wala mang ginagawa? Pagkatapos yung makademand ng security, mas marami pa sa Pangulo. Di ba? Talagang sayang lang yung pasweldo. Sabi ko nga, dito sa increase ng sweldo na ipinag-utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos, dapat si Inday hindi na yon isama. Kaya lang hindi man po pwede laging kasama kasi kasama siya doon sa executive order, sakop pati yung vice presidente. Kaya lang po, lugi talaga po, mga kababayan. But anyway, speaking doon, mga kababayan, sa sweldo, ito yung latest development ngayon sa salary increase ng mga government employees and officials. Yung Department of Budget and Management, mga kababayan, ipinag-utos na yung mabilisang issuance ng guidelines para po sa government pay hike. Para release agad, mga kababayan, at maging masaya naman yung ating mga government employees. So sabi po ni Amina Pangandaman, DBM Secretary, ipinag-utos na niya, nagbigay na siya ng instruction sa mga DBM officials na kumplituin agad-agad yung mga guidelines para sa approved salary increase. So sabi niya rito, we will rush the implementing guidelines so that government employees will see the first round of salary increases this 2024. So naipon po, mga kababayan. So ang matatanggap po nila, yung from January. Retroactive kasi po. So may lump sum po sila na matatanggap. So bibilangin yung January hanggang August. Para pag-release ng August na sweldo nila, may increase na yon, kasama na yung from January. O di ba? Biglang yaman po yung mga empleyado ng gobyerno. Yan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Mabilis po kung gumalaw. So sabi rito, mga approximately daw 36 billion pesos mula sa Miscellaneous Personnel Benefits Fund under the 2024 General Appropriations Act would be allotted for the implementation nitong first tranche ng salary increase. She added that the DBM has earmarked around 70 billion pesos sa ilalim po ng 2025 MPBF para i-cover naman yung additional cost requirements for both first and second tranches ng aumento sa sweldo ng ating mga kawani ng gobyerno. So sabi niya, secured na po ang increase this year at may increase din next year.
Ang computation po para sa initial tranche natin ay retroactive to January 1, 2024. So merong salary differential or back pay. Saka yung mga government workers po, tatanggap din ng 7,000 worth ng medical allowance annually beginning 2025. Di ba, mga kababayan, napakaganda. Mabilis na release yung utos ng ating Pangulong Bongbong. Nito pong salary increase ng ating mga government officials and employees, pati sa mga local government units or LGUs. O ngayon, idagdag ko na lang po ito kasi napanood ko si Katonying kanina. Nasa Singapore pala siya. Sabi niya, may nakarating niya sa aking information na si Maharlika may bagong kaso. Kinasuhan daw mga kababayan at bukas magpapatawag ng press con yata si Mel Robles, yung chairman po ng Philippine, yung PCSO po. Ngayon, yung kinuang abogado nito, foreigner po, naging abogado daw ng Hollywood actor na si Johnny Depp. Yan po sabi ni Katonying dito, Maharlika, kinasuhan ng lawyer ni Johnny Depp, yung sa Pirates of the Caribbean, star mga kababayan. Ito ang tuwa si Katonying kasi inaamon nga niya si Maharlika. Umuwi ka na lang niya dito kasi sigurado maghihirap ka dyan sa California, sa Amerika. Kasi kinasuhan sa Amerika po. Kasi ang lakas ng loob po ni Maharlika na manira sa ating Pangulong Bongbong Marcos at kung sino-sino pa sa mga officials ng ating administrasyon. Kasi paniwala niya, hindi siya abutin ng batas. Kasi nasa Amerika siya, ngayon kinasuhan po siya sa Amerika mismo. Sabi ni Katonying, umuwi ka na lang niya para pagdating mo niya rito, may pending warrant of arrest na pala ito dahil sa kaso niyang final kay Maharlika po, sigurado niyang pupusasan ka rito. So I think pang-apat na to kasi last time, di ba, yung isang designer, dalawa siya na designer po, nag-file din po ng kaso, cyber libel, laban po kay Maharlika. Ito yung sinasabi natin na pag ang isang tao po walang kaiti-itikita, broadcast ethics, kasi nang mauso po yung social media, nagsulputan na lang po yung mga vloggers. Walang sinusunod pong regulation or code of ethics, mura rito, mura ron, nagpapaulan ng mga pagmumura, yung mga pananalitang hindi po makain ng aso, yun ang pinapakawalan niya, manang-mana sa mga idol nila. You see? O ngayon, siyempre napuno na rin yung mga siniraan niya. O ngayon, si Mel Robles po, sabi ni Katonying, nag-file na ng kaso din. At yung kaso, final dyan sa court sa California. Pakinggan natin yung sinasabi ni Katonying dito. Ayan po. Katonying. Isan lang to. Meron natanggap na impormasyon. Naalala nyo itong si Camille Vasquez, si Attorney Camille Vasquez. I-search nyo sa social media. Camille Vasquez Attorney pala, Camille yung abogado. Vasquez. Ito po ay isang celebrity lawyer. Sobrang sumikat po ito nung si Johnny Depp ay dinimanda nung kanyang dating asawa at naabsuelto po si Johnny Depp. Remember po? Sobrang galing po nung abogada na to. Yung maganda kasi ito Camille Vasquez, parang may pagka-Latina po ito sa Amerika. Siya po, itong babae na to, Attorney Camille Vasquez, siya po ay nag-file kaso laban kay Maharlika. O kilala niyo si Maharlika? Hindi ko na ipapaliwanag ko sa inyo kung sino si Maharlika, pero siya po yung tao na sasabihin ko na sa inyo, sinungaling. O diretso, sasabihin ko sa inyo, sinungaling. Bakit po sabi sinungaling? Yung tungkol lang sa akin. Sinungaling? Nagkakalat siya ng kasinungalingan, sinungaling siya. O ayun, para sa akin lang, yung sa tungkol lang sa akin, sasabihin ko sa inyo, siya ay sinungaling. O ayun. Ngayon, nag-file po ng kaso sa kanya, si Attorney Camille Vasquez, mga kababayan. Kung po ito, final po yung kaso, kalagitnaan ng July. Pero dahil sa, alam niyo na, busy tayo ng mga nakaraan, tapos nabagyo pa, ngayon, finally, ay
napag-uusapan na natin ngayon. Ang pa po kaso sa kanya ay actually kung po ito wrongful act tort case. It's a tort case, civil case. Tapos nako, sa Amerika po final yung kaso sa California. Opo. At matindi po ito, mga kababayan. Abangan na lang niyo dahil si Camille Vasquez po, si Attorney Camille Vasquez ay nagsampa ng kaso at meron na pong husgadong hawak nito na yung judge na nai-assign para humawak po ng kaso. At ito po ay kung po ito, parang slander, slander, tort, assault by libel and slander, parang ganun po yan. Kung di nagkakamali, yan po ay ang cause of action dyan yung sa civil law ng Amerika, parang rule 3 section 320 yata ito. Anyway, bahala na. Basta Amerikana po ang nag-file ng kaso sa Amerika. Ang pinaila ng kaso si Maharlika. Medyo mabigat po yung kaso niya, mga kababayan, sapagkat ito pong American lawyer na to, ang kanyang ikinakatawan ay isang tumutugon sa pangalang Mel Robles. Kilala nyo, PCSO General Manager Mel Robles. General Manager pala, hindi chairman. Nagre-reklamo, pero ang nag-file ng kaso for him ay si Attorney Camille Vasquez. So hintayin po natin ang development dyan dahil bukas ay magpe-press con po si GM Mel Robles para po sa detalye ng kaso. Bukas yung press con. Malamang po mga kababayan ay nako, may iba pa pala nagsampa ng kaso kay Maharlika sa Amerika. Kung ako kay Maharlika, uwi ka na sa Pilipinas. Huwag ka na dyan sa Amerika, uwi ka na sa Pilipinas kasi marami palang, may mga magpapail sa iyo ng kaso, baka magkahirap-hirap ka dyan. Pagka nagkaganon, dito ka na lang sa Pilipinas. Tungkol naman sa Pilipinas ang iyong mga tinatalakay, mabuti naman siguro na ikaw ay ewan ko lang kung tinuturing mo pang Pilipino ang sarili mo. Pero sa Pilipinas, masarap namang mabuhay sa Pilipinas. At ang kagandahan dito sa Pilipinas, pagdating mo sa Pilipinas, pupusasan ka agad dahil may warrant of arrest ka sa kasong ipinail ko laban sa iyo. Okay? Ayos ba yung balbas ko? Parang kontrabida na ako ngayon. Parang na ako si Johnny Depp ngayon, So yan po mga kababayan yung sabi ni Katunying. May warrant of arrest na pala si Maharlika dito sa Pilipinas. Mangyari niyan mga kababayan, kung magtatago siya, matutulad siya kay Pacquiao. Sige na lang ang tago. Lahat na sila magtatago. Si Maudigs po, malamang magtago na rin pag na-release yung warrant of arrest. Galing po sa ICC, pati si Senator Bato at iba pang mga akusado sa ICC. So pare-parehas po ang sasapitin nila na kapalaran. Ayan, consequences mga kababayan ng kanilang pagmamalabis. Tama pa? Ayan man lang yung ating short video mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.